magsasalita ng magsasalita ng masakit. Hindi ko nyo maaasahang magsalita ng masakit yung mga manluloko eh. Alam nyo kung bakit? Pakinggan nyo sa G6 ni Judas. Ganito po nakasulat. Ba't sila magalang? Hindi sila masakit magsalita. Hindi kagaya ni Soriano. Kasi, may target sila eh. Tanyo, yayaman nila ngayon. Yan po. Kaya naman kami, sa kabaligtaran, ayoko namang maging kapareho nung iba na nambobola sa mga tao. Ako po ayoko ng bulahan. Gusto ko totoo. Kung galit kayo, bahala kayo. Total, hindi ko naman kayo kamag-anak. Di ba? Ano basahin kung magalit kayo? Hindi naman sasakit ang ulo ko dahil nagalit kayo sa akin. Ano? Unang-una, hindi ko kayo kamag-anak. Wala naman ako utang na loob sa inyo. Di ba? O ngayon, kahit hindi ko naman kayo kamag-anak, mahal ko naman kayo. Dahil hindi ko naman pupuhunanin ang buhay kong magsalita ng masakit para lang mga kababayan kong niloloko ay makalayas sa panluloko. Hindi naman ako mamumuhunan ng buhay. Yun po ang aking prinsipyo. Kaya ako naman nakahandang mamatay eh. Pag alis ko sa bahay, isa-isa ko nagpapaalam doon. Tinga-alis ako, kamakalawa, nandun kami sa asang ba tayong lupalop ng bansa? Bicol? Sa Bicol. Ha? Sa Lucena, nung isang araw, nung isang linggo, nasa Binangonan, Rizal kami. Bawat alis ko sa bahay, nagpapaalam ako sa aking ina at sa aking mga mahal na apo at mga anak. Alis na ako, anak. Alis na ako, nanay. Alis na ako, mga apo. Kiss muna, kiss. Sabi ko sa mga apo ko. Kasi nakahanda na akong pag-alis ko, maaaring hindi na ako makabalik uli. Ganon yun eh. Bakit po? Kasi, pag nagsasalita ka kasi ng totoo, galit sa'yo maraming mga manlulokong pastor. At yung mga miyembro namang mga tangang panatiko, galit din sa'yo. Yung mga panatikong miyembrong tanga, ay magagalit din sa'yo yung mga yan. Kaya, ang paniwala ko mga kapatid, ako ay nakahanda. Basta magsasabi ko ng totoo, kagaya ngayong gabi. Ito yung first time natin dito sa Lipa, no? Umpisa pa lang ito, no? Salamat kay Mayor. Sino ba nagbigay sa atin ng pahintulot na gamitin ito? Pahatid nyo na lang po ang aming pasasalamat sa kayong mga tagapamahala ng ano nga ito? Cultural Center ng Lipa City. Salamat po sa lahat ng tagapamahala ng Cultural Center na ito. Sana gantihin ng Panginoon ang inyong kabutihan sa amin. At ngayong gabi po, bilang unang gabi na tayo nagkita-kita rito sa inyong, hindi ba ang mga taga-Lipay, hindi ka rin Batanggenyo yung mga tao rin eh. Hindi ka ang Batanggenyo, laging may nakasaksak din eh. 29, hindi mo pwede pagbalakihan ng Batanggenyo. Alam ko, at ako'y, ang akin pong yaya nung araw, Batanggenyo. Ang apelyido niya ay Luistro. Luistro. Taga saan nga ba si Luistro? Chopilo Luistro ang pangalan ng aking yaya nung araw eh. Siguro ngayon, mga 70 anyos na siya. Kasi nung ako yata 10 taon, 20 na siyang mahigit. Ako ngayon po'y 53 anyos na, hindi ko na nga nakikita siya eh. Mula nung mag-asawa, yung aking yaya, kaya po naman ang tawag ko, yaya ko yun. Kahit saan ako pumunta, ang sabi ng aking ama, wag mong hiwalayan yung anak ko. Siyang kalagi kong kasama, matanda po siya sa akin ng mga 20 anyos eh. Taga rito yun. Kaya alam ko ang mga taga Batangas ay hindi basta naaagrabyado ay. Baka akala nyo. Laging may nakasaksak dito yun eh. Akala ko nga, yun eh, nakakalimutan nun ng kumain eh, pero yung balisong niya, hindi. Para bang sabi niya sa akin, Eli, ikaw kayo kumakain ng tabayag? Ano ka ako yun? Ay, yung bungang mahabang makanyan. Yung pala'y upo. Huwag ka lingunat, mahulog tayo sa kuluong. Yung kuluong pala'y, ano yun? Hindi ko alam na meron palang mga salitang Batanggenyo na iba sa aming salitang Tagalog. Kaya
ako ang aking opisyo sa buhay, ibulgar yung panluloko ng mga bulag na taga-akay. Matatakaw po sa pera yung mga bulag na taga-akay. Ngayon, maaari, siguro kaya kayo narito, napansin nyo sa aming programa sa TV, na kami nga po'y paririto ngayong gabi. Maaring yung mga naririto, mayroong madalas nang nakakapakinig sa aming sistema ng paglilingkod. Unang-una, mga kababayan, gusto ko po na masanay muna sana kayo. Dito sa kaunting oras na ito, bakit kami nakakapagsalita ng parang masakit sa pandinig ng iba? Alam nyo kasi, ang salita kasi ng Panginoon Diyos, talagang masakit. Pag hindi ka nasaktan, hindi salita ng Diyos yun. Masakit yun eh. Una, sabi ng Diyos, huwag kang mangangalon niya. Oh. Di ba masakit yun sa kalonyero? Mag-isip ka lang, masakit yun eh. 3 asawa mo'y mahal mo lahat. Pwera lang yung una. O, di ba? Ito ngayon ang salita ng Diyos at sasabihin sa'yo, huwag kang mangangalon niya. Isipin mo't masakit na eh. Isipin mo lang, iiwan mo si Opelia at saka si Naida. O. Doon kang mag-i-stick ngayon doon sa una mong asawang si Celia, mabaho na. 8 na anak ba naman eh. At yung dating Coca-Cola body ngayon parang Coca-Cola namang in-can, yung nakalata. Tapos sasabihin sa'yo ngayon ng Diyos, huwag kang mangangalon niya. Isipin mo lang na pababayaan mo na si Sinaida at saka si yung number 2. Masakit na yon. Bawa, sinabi ng Panginoon Diyos, huwag kang magnanakaw. Ang sarap magnakaw. Di ba? Yung mga taong ayaw mapagod, kaya sarap, lalo na pag ang nananakaw mo, pa 100,000, 500,000. Talungin nyo, kung di masarap magnakaw, ba't pa eh? Ito ngayon ang salita ng Diyos. Ang sabi, doon sa mga magnanakaw, huwag ka magnanakaw. Di ngayon masasakta na yung kalooban mo, mapipigilan ka magnakaw. Kaya po, ang salita ng Diyos, masakit yan. Bakit po? Pakinggan nyo sa 4:12 ng Hebreo. Alas pala niyan. Ang salita, wika ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinman tabak na may 2 talin. Biro mo kahit siya nipaspas ay masusugatan ka. O mapuputol yung kasamaan sa buhay mo. 2 talin eh. Matalas pa. Pag matalas, masakit talaga yon. Tandaan nyo mga kapatid, pag ang kutsilo hindi matalas bihira kang masugatan katunayan nga naghihiwa kay katakot-takot na hindi maputol yung karne. Dumaplis man sa kamay mo, hindi ka naman masusugatan, hindi nga maputol yung karne. Pero pag matalas, nakakasugat agad yon. Ganyan po ang salita ng Diyos. Kaya ang aking gustong maiwan sa inyo, ito po'y unang gabi pa lang, hindi naman ako pwedeng umbaga sa saringgola rito, hindi naman ako pwedeng umalagwa agad mga kababayan. Ngayon lang tayo nagtagpo, baka kayo umuwi ng kalagitnaan kawaawa naman kami rito. Pero mong 6 na oras kami nagbiyahe mula sa Pampanga hanggang dito, tapos iiwanan nyo kami. Pero kaya lang, gusto kong masabi sa inyo na kaya po kuminsan, may nasasaktan sa sinasabi namin. Kasi, natural na po kasi salita ng Diyos yung masakit Nasakit po yun. Alam nyo, nung ang si Kristo nga nagsasalita, diretsahan pa tinuturo pa ng kamay Ha? Tingnan ninyo, magkukuha tayo ng mga masasakit na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga kasamaan sa kanyang panahon. Sa 23 ni Mateo, ganito ating mababasa. Sa aba ninyo, mga Eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Di ba? Alam nyo ba anong sabihin ni Jesus yun? Sa aba ninyo, mga Eskribas at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng kopa
dadapot sa loob. Punong-puno ng mga maruruming bagay na kasuklam-suklam. Ang unang pagbasa. Salamat ko pa. Dapat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat. Inesus yun. Sa aba ninyo, mga taga-akay na bulag, mga mapagpaimbabaw, sinasala ninyo ang lamok, pinalulusot ninyo ang kamelyo. Sira. Anong klaseng salaan ang dala nun? Ha? Bakit? Biro mo nakalusot yung kamelyo, nasala ay lamok. Ha? Kung talagang babasahin mo yun, nung gusto yun sa talagang gustong sabihin ng Panginoong Hesus, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sinasala ninyo ang lamok, nilulunok ninyo ang kamelyo. Tama o hindi? Huwag mo naman sabihin sa akin o sabihin ni Jesus yun sa aba ninyo, mga iskriba, pariseyo. Ganon? Di ganon. Sinabi niya yun, masakit yun Natural, matindi dating nun. Kaya naman ang utos niya sa mga ngaral niya, 58:1 ng Isayas. Pakinggan niyo mga kababayan. Utos ng Diyos yun, humiyaw ka ng malakas. Huwag ka magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Ipahayag mo sa aking bayan ang kanilang mga pagsalangsang. Ganun ang gusto ng Diyos kasi. Sabihin mo yung mga kasama ang ginagawa. Para ang tao makapag-isip.